So, ayan, magandang araw sa inyo mga kaubeng. Ito po nga pala, welcome sa aming mini vlog. Ngayong araw nga pala ay nagluto ako ng kuhol. Ayan, ayan ang ating kuhol. So, lilinisan natin siya, ayan. At syempre, kailangan natin ng malinis na malinis ang ating kuhol bago natin yan iluto. Ayan, nakita nyo naman. So, binili ko lang yan sa palengke kagahapon pa. At pinasukan na natin siya para paggising natin sa umaga, ayan nga, linisin. Ayan na po si Patricia, tulog pa. So, bago yan, syempre, umpisahan muna natin sa magandang umaga. So, ayan nga, magandang umaga sa inyo mga ubeng, ayan. At ngayong araw nga ay magluluto tayo ng kuhol, kinataang kuhol, at lalagyan natin ng laing. So, panoorin nyo hanggang sa huling vlog. First time ko lang pala siya lulutuin mga ubeng. So, ayan po ang aming munting bahay. At bago natin lutuin ay tingnan muna natin kung meron ng itlog yung ating alagang manok. Kasi may alagang manok tayo dito. Ayan, dalawa. So tingnan natin kung may itlog. Ayun, meron. Meron ako nakita. Mga ubing. So ayan nga, may dalawang itlog tayong nakuha at ating kukunin na yan. At baka kunin pa ng iba. So ayan lang, dito ko lang siya binubuksan pag kinukuha ko yung itlog. Kada umaga nakakakuha ko dyan ng itlog. Minsan dalawa, minsan tatlo, minsan isa lang. Pero ayan, ngayon, pagising kong umaga, ayan, nakakuha tayo ng dalawa. Time check pala natin yung mga yubing ay mga nasa around 9 o'clock yata yan, mga ganyan. So, kunin natin yung isa. Oop, may isang itlog na tayo. Alright, may pandagdag ulam na. At meron pang isa, dalawa eh. Ayan, medyo malayo yung isa. Pasensya na kayo, medyo maiksi ang ating braso. Ayun, yung isa. So, dalawang itlog. So, dadalhin na natin doon sa ating tray para dagdag ulam yan. At ito na nga ang nakuha nating dalawang itlog. Makita nyo naman, no? Ang linis. Mainit-init pa. So, dadalhin natin doon sa loob ng bahay, sa tray natin. At ayan yung ating kuhol na lulutuin. Ayan. Kasalukuyang sinisisil ko yan. At tapos nga, kinuha ko na itong dalawang itlog. Dagdag natin sa ulam. So, meron kaming tray dyan, nalagay namin ng itlog. Ayun, kung mapapansin nyo, ang dami na. Doon galing yan sa manok na alaga namin. So, tara na at umpisahan na nating lutuin yung ating kuhol para tayo makakain na. At ayun nga mga ubeng, inumpisahan ko na siyang linisin. Sinisil ko siya isa-isa para lang matanggal yung lansa niya at malinis. After niya natin sisilin isa-isa, pupukpukin naman natin siya sa likod. Ayan, ito nyo, lalaki. And then, lalagyan din natin siya sa asin. Lalamasin natin sa asin para mawala talaga yung lansa niyan, syempre. Tsaka pag niluto mo, lalagyan mo ng luya. Pampatanggal lansa din yun. So, make sure lang natin na linis na talaga. So, ayan, inisa-isa ko lang yan. At bago, para mamaya, magigisa na lang tayo. So, napakasarap nito mga obeng. Ganito talaga ang buhay bukid. Sobrang tahimik, ayan, and then syempre lulutuin natin yan sa kahoy para mas masarap. Kaya ayan, sinisil ko lang siya isa-isa. Ayan, tinakita nyo naman. O, pandalas na ako dyan, ayan. Kasi kalahating kilo lang naman yung niluto natin na kuhol. Ayan, may pagtingin pa ako sa camera. Ayan, so sisil lang tayo na sisil. Lilinisin natin maigi yan. Ayan, so ang dami, medyo siguro mga kalahating kilo lang yung nabili natin. And so, dati marami niyan dito sa amin sa bukid eh. Kaso syempre, lumilipas ang panahon, nawawala na din. Kaya, nakita lang namin siya sa palengke kahapon. Sabi ko, parang masarap parang masarap magkuhol. So, ayan, lulutuin natin si Patricia ng kuhol. Ayan. At sisilang ko ng sisil dyan. Ayan. Nakita nyo naman. At ayan nga, matapos kong linisan yung ating mga kuhol, ayan, nilamos ko lang ulit siya sa asin, ayan. So, yung dulong yan, pupukpukin natin yan para mas malinis siya at lumabas pa yung ibang dumi na nasa loob niya. So, nasisil ko na nga siya, so pupukpukin na lang natin siya para malinis na, lalamasin natin sa asin. So, para mamaya, magigisa na lang tayo. Pagkatapos nating pukpukan lahat yan. At ayan na nga, matapos ko siyang mapukpukan lahat, ito na ang kanyang itsura. Tapos pagkapukpok nga natin yan, isa-isa nating pinukpok yung pinakalikod and then nilamos ko ulit sa asin.
Tapos hinugasan ko ng 3 beses para malinis na malinis. So ayan ang itsura niya. Kung mapapansin nyo, wala na yung mga tulis-tulis sa likod niya. Ayan. Puro napukpok na natin yung lahat yan. So ready na ang lahat. So magaget naman tayo ng bawang, sibuyas at luya para maggisa na tayo. At ayan na nga, at tayo magigisa na ng sibuyas, ayan, luya, at bawang, magayat na tayo, ayan, para pagka na-ready na ang lahat ng ating sangkap ay lutuin na natin to. At yun nga, sa kahoy natin lulutuin yung ating kuhol, ginataang kuhol na may laing. So ayan, gayat lang tayo. Dadamihan natin yung luya mga kaubeng para matanggal talaga yung lansa ng kuhol. Ayan, yan, dinamihan ko. So dalawang ano ng luya yung nilagay ko. Dinamihan ko talaga siya. Ayan. So gayat lang tayo dyan para pagkano magigisa na tayo. Ayan. At anong oras na rin, magtatanghali na. So kailangan makaluto na tayo. Ayan. Nakapaggayat na tayo. At patapos ko nga magayat ang ating bawang, sibuyas at luya ay ayan. Tinanggal ko na sa kumukulong tubig yung ating laing na may tangkay. Ayan yung dahon ng gabi. So ating ide-drain lang yan para ready na tayong maggisa ng ating ginataang kuhol na may laing. Ayan. So, dinrain ko lang yung ating gabi para mamaya ready na tayo mag-isa. So, ayan. Medyo konti lang din yung ating biniling na laing. At ready na tayo mag-isa after nyan. So, ayan. Dinrain ko lamang siya. So, wala pa tayong strainer mga obeng. Kaya nilagay ko lamang dito sa pantakip ng aming ulam. Ayan. At after nyan, ayan. Oh, nag-sign up the pogi pa ako. Ayan. So, after nyan na tayo magigisa na. At syempre para tayo makakain na ng ating tanghalian. Let's go! Okay na. At ayan nga, matapos nating mai-ready lahat ng ating gagamitin, ang mga ingredients natin, at ready na tayong maggisa. Ayan na ang ating laing. So magigisa na tayo ng sibuyas, bawang, luya. So inuna ko lamang yung sibuyas. Ayan, ginisa natin. At ayan nga, sa kahoy natin nilagay. Niluto sa kahoy natin niluto para mas masarap yung ating ginataang kuhol na may laing. So ginisa-gisa ko lang muna yung ating luya. Ayan. Ayan, kaya ang purpose ng luya ay para mawala ang lansa ng kuhol. So ayan, sunod na natin yung ating bawang. Ayan, ilagay na natin yung ating bawang. At saka meron din tayo diyang luya na sibuyas na nilagay. And then ilagay na rin natin yung ating kuhol habang maamoy-amoy pa yung yung ating luya. Yan, sa pagkakataong yan, ang bango na ng amoy. Wala pa tayo nilalagay na pampalasa, kung ano man, mabango na siya. So ayan, iintayin lang natin siyang magisa-gisa ng konti. Nga pala, paalala ko, wag nyo lang siyang lulutuin ng matagal. Kasi kapag niluto nyo ng matagal ang kuhol, mauubos yung laman niya, maiimpis. May tawag dun malilitis siya. So yan, sa mga oras na yan ay kinukuha ko na yung ating gata ng nyog. Ayan, ilalagay muna natin yung pangalawang pinigang nyog. Ayan, so ilalagay na natin siya. Kasi nga hindi pwedeng matagal lutuin yung kuhol at malilitis, mauubos yung laman. So ayan nga, nilagay natin yung pangalawang gata and then hintayin lang natin siyang kumulo ng 5 minuto and then ilagay na natin yung laing at saka yung kakang gata para all goods na tayo. At ayan nga, kumulo na siya mga obeng, yung ating kuhol na nilagay natin ng pangalawang gata. So ilalagay na natin yung laing. Ayan. Para kapag kumulo na siya ulit, ilalagay naman na natin yung kakang gata. So hintayin lang ulit natin siyang kumulo. Ayan, so hinalo-halo ko lang ng konti. Tapos hihinaan nyo lang yung apoy dapat para hindi siya makurta. Mahina lang yung apoy. Kapag nilagay nyo na yung kakang gata, yung pinakapurong gata na. So ayan lang, minekos-mekos ko lang siya. Ayan, so minekos-mekos ko lang and then hintayin lang uli natin siyang kumulo. Ayan, nilagyan ko rin pala siya ng sili. Mga obeng, 2 sili para medyo maanghang. Then hintayin natin kumulo. After nyan, ilagay na natin yung ating kakang gata and then all goods na tayo. So mga obeng, kumulo na uli siya. Kung mapapansin nyo, ayan, ilalagay na natin yung ating kakang gata. And then, hihinaan lang natin yung apoy para all goods na luto na yan. Pagkakulo ulit, pagkalagay ng kakang gata. Huwag nyo pong hahaluin para hindi siya makorta. Ayan. Kita nyo naman ko. Huwag nyo hahaluin. Ito nyo, nag-sign up the pogi na naman ako.
And then after nyan, pagkakulo, okay na, goods na yan. At ayun nga mga ubeng, naluto na natin ang ating ginataang kuhol na may laing. So ayan, first bite na natin kung ano ang lasa. Si Love muna, ang aking magandang girlfriend, ang titikim kung anong lasa. Ayan, so ako, nagtry na rin ako. Meron tayong panundot dyan. Ayan, try na natin. First bite, kung ano ang lasa. So testing, ayan na. Yun, napakasarap. Hinigop pa ang sabaw. All good. So maraming salamat sa panonood. Thank you so much. Hanggang sa muling mini vlog. God bless po sa inyo. And bye-bye. Thank you so much.